Ano tong ability test at yung uh, qualified occupational qualification o yung BFOQ. So yung ability test, yun yung ibang term sa aptitude test. Kung ikaw ba ay magaling sa numbers, magaling ka sa communication, dun mini-measure yon. No, yung skills mo, yung knowledge mo sa science na related dun sa ina-apply mong trabaho, magaling ka sa mag-follow ng instruction o sa mga office procedure, secretary, mga ganyan. Yun yung ability test or yung aptitude test. Kumbaga parang yung mga test na lumalabas sa civil service exam. Kung ikaw ay may balak magtrabaho sa Philippine government. And then yung bonafide occupational bonafide occupational qualification o yung BFOQ na yun yung term sa US and Canada, pero sa UK tinatawag itong genuine occupational qualification. Ito yung legal consideration ng mga employers na kung saan yun ang basehan nila to legally retain and hire employees. At kung akong tatanungin, isa sa access ng HR para ma-assess nila yung bonafide occupational yung BFOQ mo, yung bonafide occupational qualification mo is yung aptitude test. Kasi doon nila makikita kung saan ka mahusay, kung saan ka magaling. No, meron nga doon logic di ba? Kung magaling ka sa math, magaling ka sa science, including yung logic. Kung magaling ka sa logic, di ba? Yun yung mga aptitude test na yan. Kaya nga ako nagdadagdag ako ng ini-enhance ko ngayon yung math ko, di ba? Hindi naman ako nakapag-aral ng calculus sa school kasi hindi na kami umabot. So ang ginagawa ko, ini-enhance ko yung math ko bago ako mag-enhance ng logic, kasi in a way pag na-enhance yung math mo, in a way na-enhance na rin yung logic mo, kasi math requires logic and analyzation, di ba? So yun yung ability test and bonafide occupational qualification. So yun lang